Pakita ko lang. So itong color sa port 4 natin, magandang araw na naman sa lahat. Ito na naman po si Technology, inyong lingkod. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung update ng ating Piso Wi-Fi, kung saan naka dual ISP po tayo. Medyo baguhan pa po tayo, at hindi natin inaasahan na successful po itong ginawa po nating dual ISP. So yung dual ISP po natin ay ginamitan po natin ng MikroTik Hoplite. So yung MikroTik Hoplite po natin, na-configure po siya. Shoutout po sa ating butihing kaibigan na si Sir Karim sa pag-share po ng script niya sa kanyang channel. So yun po ay nakatulong po sa atin na magkaroon po tayo ng idea kung paano po gumawa ng dual ISP sa ating Piso Wi-Fi. So explain ko lang ng konti. Ang dual ISP po ay ginagamit po natin sa ating Piso Wi-Fi sa kadahilanan po ng mga brownout. Medyo pumapalya po kasi yung ating first na ISP, kaya kinakailangan po natin ng backup na ISP o yung tinatawag natin na Internet Service Provider. So mga katek, mangyari lang, ginawa ko dito, nagkaroon po tayo ng dalawang open line po na ISP. So ito po ay GOMO at itong isa ay ginamitan po natin ng token text. Sa lugar po namin mas malakas po yung token text, at ito po din yung tower po na kapag may brownout biglang nawawala. So naisipan ko talaga na mabigyan po ng solusyon po yung problema namin, at ito po, nagkaroon po tayo ng dual ISP. Naka-fail over po siya kapag nawala po si ISP1, si token text, ay may backup po tayo na GOMO. So ito po yung MikroTik Hoplite natin, pakita ko lang. So itong color sa port 4 natin, ito yung port 4. Ito po yung nakakonect sa ating VLAN. Naka VLAN po tayo. So may switch po tayo dito. Generic lang po ito na switch, hindi po ito yung may smart feature kung saan pwede natin gawing VLAN yung mismong switch. Ginamit po natin na access point po dito ay ang ating EAP 110 at EAP 225. So dalawa pa po yan. Plano ko po bang maglagay ng isa pang ISP, access point, upang medyo malawak naman po yung range natin. So from port 4, ito po yung VLAN, naka-connect sa switch natin. Yung port 3 natin, ito po yung yellow na UTP cable, makikita nyo. Ito po yun sa ating Orange Pi 1. So dyan po yan sa loob. Hindi ko na mapakita sa ngayon kasi medyo masikip, magulo po dito sa kinalalagyan ko. Then sa ating port number 2, port 2 is ito po yung ating GOMO. Ito po yun, color black po na UTP cable. Ito po. And itong color white na naman po sa ating port 1, which is ating main ISP. Ito po yun sa token text pa natin. So balik ko po doon sa ginawa kong configuration, thanks to Sir Karim again. Si Sir Karim po yung nagbigay sa atin ng idea kung paano natin gawin, kasi mayroon po siyang gaming priority kung saan po sa Hoplite hindi po natin pwede ma-configure po yung lahat ng mga games na nilalaro ng mga clients natin. So limited lang po siya sa configuration doon sa COD, Mobile Legends and PUBG. So sa surfing, streaming at browsing, naka-configure na din po yun. Pwede ko na lang po i-link po yung video ni Sir Karim. Doon ko po kasi nagkaroon ng idea sa kanya kung paano ko ginawa. So may part po siya sa channel niya na may dual ISP, tapos in-add up ko na lang din po yung mga gaming priority.
So sa tingin ko naman successful kasi yun nga, nakakabilan pa rin sa dalawang access points natin. Pakita ko lang dito. So yung unang access point pa natin na EAP110, dito po yung nakalagay. Diyan po, hindi makita yung sa pole na yan, dito po sa bandang dyan. Tapos yung ating pangalawa ay nandito. Medyo sinadya ko talaga na hindi masyadong malayo dahil nga EAP110 at 225 yung ginamit ko. Gusto ko medyo magkaroon pa rin po ng connectivity po sa dalawang access point. So ayan po. So dito po yan siya nakatutok sa terminal. Okay po. So plano ko pa, gumawa pa po ako ng another access point dito naman sa bandang likuran po ng aming munting tindahan, kasi dito po makikita natin merong mga tindahan pa. Yung target ko talaga is itong barber shop po. So lapitan ko lang mga katekno. Medyo may kalayuan pero kayang-kaya pa naman natin malagyan ng access point. So dito po yun. Balak po sila na maglagay dyan. So alam kong medyo bawal po tayong mag bracket dito dito sa area namin, kasi sa LGU po to, sa terminal po tong area namin. So ginagawa ko lang is gumagawa lang ako ng yung parang pinipikit ko lang ng tape po sa taas. Wala pong drill na nangyayari dito. Tapos siguro yon alambre, ginawan ko ng alambre dyan. So wala pong drill na ginagawa. So mga katek, sana po may idea po kayo, tapos i-share ko na lang po ulit kung ano pa yung pwede ko ma-tutorial in the future. Medyo na busy po kasi tayo. So medyo magulo siya pero effective naman. So maraming salamat po mga katek, and God bless.